Si Jesus bingon sa iyang mga tidudaan, sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitaan. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Pipila sa iyang mga tidudaan, mingon sa ilang mga kauban. Unsabay kahulugan ni ining inyong giingon kanato. Iyang giingon kanato, sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitaan. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Og siya nagingon usab, kay moadto man ako sa amahan. Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon sa dili madugay. Nangutana sila, wala ta hisabti ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya. Musa mingon siya kanila, mingon ako sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitaan. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gipanagsultihan? Sultihan ko kamo, manghilak kamo og bagbinatay. Apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Aligman lingkod. Sa itong ebanghelyo, murag di man ito may ebanghelyo rong adlaw, no? Sa maron, about sa kuan man ang gospel karon. Ano ang na-prepare na ko. I choose you from the world to go and bear fruit that will last. So mo ni ang so mo ni akong na-prepare. Matud pa ni Saint Augustine kining gitawag I choose, kining praise nga I choose you from the world. Matud niya, the disciples did not first choose Christ by their own merit. Christ freely chose them by grace. Wa sa mingon nga, you did not choose me, but I choose you. Yan ang siyang reflection on the Gospel of John. So, tayong lahat na nandito ay pinili ng Diyos. So, Diyos yung nagpili sa'yo. No? Ma-impress ka, pipiliin ka ni President Marcos. No? I-appoint ka bilang secretary. So, ngayon, ang Diyos talaga ang nagpili sa specific na task natin, sa specific office na binibigay ng Panginoon sa atin. Hindi tao. I choose you from the world. Ang dami naman tao sa mundo. Pero tayo ang napili. Amen? It is a great honor. Kung hindi mo nakita ito, we continue to complain. No? May specific tayo na task dito. Bawat isa sa atin may specific task. And then ilagay sa isipan ninyo itong sinabi ni Kristo, I choose you. No? Kahit ano yung role natin dito sa ministry, pinili ka sa Diyos. And then by doing that specific task with gladness, with gratefulness, no, magaan ang araw mo. Ang Diyos ang nagpili sa iyo, ha? Hindi si Father Darwin, hindi si Father Gamaliel, no? Hindi si kung ang obispo ay pipili ang mag-appoint sa iyo, salamat Bishop, may trust ka sa akin. So just imagine na ang Diyos ay may trust sa iyo. Ang Diyos ay may pananalig sa iyo. Kahit wala kang pananalig sa sarili mo. Grabe, no? Yung mga apostles, walang tiwala sa sarili. Bakit nabago sila? Hindi sa tiwala nila sa sarili nila. Saan nagbago yung mga apostol? Sa paniniwala ng Diyos sa kanila. Dahil nung muling pagkabuhay ni Kristo, tingnan yung mga apostol, puno sa takot, lack of confidence.
Bakit man na ako pinili mo, Lord? Mangingisda ramang ko. Baho kog ibis. No. I choose you from this world. No? Yan patuloy. At sabi niya, to go, not to stop. No, I choose you from this world to go, to continue, to persevere. Marami sa atin, pinili nga ng Diyos. Pero mabaglubot ng luod na hiubos. Kinaunhan, nindot kayo, dasig kayo, pagkasunod adlaw, na. To stop na. I choose you from this world to go. Despite sa mga challenges in our specific tasks, we need to go. We need not to stop. Panayon, persevere. I choose you not to stop. Hindi na ako dahil nasasaktan yung puso ko. Yung kasama ko, maraming sinasabi, ang sakit. Nalulungkot ako. Lungkot na lungkot. And then dahil dyan, you stop. You are chosen by God not to stop, but to go. A missionary command. This is a missionary command to go. And also apostolic sending. Sunod na araw, i-send natin yung mga bagong i-install natin yung mga bagong lektor, psalmist, at mga lay ministers sa ating ministry. No? That ministry is to go, not to hide your talent. Nahihiya akong magbasa no? You are chosen by God, not by Father Darwin. Pinili ka ng Diyos. Pero marami sa atin, nahihiya. Hindi naman ako worthy, Father. Sino bang worthy sa atin dito? Kahit itong naghuhumili, hindi nga ito worthy. Amen? Don't be shy. Go. Wherever the Spirit lead us, go. Amen? So, huwag kayong matakot. God is with us. The apostles were not chosen merely for privilege. They are chosen for labor. No, napapagod na ako. Ako lang yung gumagawa dito. Ako lang yung busy. No. Sila hindi busy. Ako busy. No. It is our mission to labor. No, nanganak, may naglibor na ngayon. Si si Ergel, Father, naglibor na ako. So para kang nanganganak. When we follow Jesus, it is about labor. It is a wonderful work. Not comparing yourself, but enjoying your labor for the Lord. Amen? It is not for Father Darwin, by the way. It is for the Lord. And that is apostolic meaning of our mission, to labor for the kingdom of God. And not only that, preaching. No? When you read the first reading, it is not mere reading. It is a proclamation. No? Nag-proclaim na di ko, Father? Yes! No? When you sing the psalm, you double the proclamation. When you sing, mahala nagyabag, sing gabon. Practice, no? Para may ng mga tao, more. Dito tingog kayo naman sila. Ingon mas Berlion. Nanay mo, salmi mo dire. Ingon mas Berlion, more. Ingon mas nanay, nayabag man ko ganina. Uy, ano na ingon man si Berliog more, no? So, sa'yo pasabot ni mo ito, Brad.
More practice. Pero ayaw ka discourage kung inon kag more. No? Because the more you sing well, the more you proclaim the message direct to the heart of the people of God. Nag-iingon ni Father Aljan, not only labor, not only preaching, but sacrifice. No? And then sometimes we complain a little sacrifices that we experience. Paita ni oy. Naghan mang wa ganahin ako. No. Offer it as a form of sacrifice. Even though you are misunderstood, continue. Sacrifice. Offer it to the Lord. Please don't please anyone. Please only God. You are not serving human being now because you have chosen by the Lord to please Him alone. Not to please your husband, not to please your wife, not to please Father Darwin, but to please God. Parang malipay ang Ginoo. Ningon si Saint Gregory, movement toward others. Ang true discipleship day is a movement toward others. Kung lagi kang nag-iisip sa sarili mo, yung benefits mo, you are not a disciple. Ano yung makukuha ko sa pagpunta ko doon? May allowance ba? May incentive ba? Hindi ka pa totoong disipulo. True disciple is moving towards others. Pupunta ako doon because I will serve my Lord. I serve others. Excited ako mag-serve. No? Yung laging nalilate, hindi yun excited. Hindi pa yun true disciple sa Panginoon. Maliban kung may valid reason. Movement towards other. No? Preaching truth. No? Laging yung nasa bibig mo ay katotohanan. And saving souls. No? It has enjoy serving one another. No? At yung isipin mo na, mataas pa ko sa iyo. Mababa yung ranggo mo dito sa ministry, ha? Bakit inuutusan mo ako? You are not true you are not true disciple. But when you are there, willing to serve, giving your treaties, without looking the position of others, you are a true disciple. And that, the fruit of being true disciple, ito po, holiness, conversions, virtue, charity, good works, and the salvation of souls. Hindi na ka mangwinta sa lain. You enjoy your service without comparing your service to others. Saan papasok yung demonyo? Ako, busy kay ko rin. Come on, lingkod-lingkod naman diya. Wajud may klaro, ha? You will not see others, but you are there, committed for a specific service, without looking to others. Kay busy man ka, enjoying your specific task. Katong sigpamantay, that true disciple. Mga pulpul pa to. And then it bear fruit, and that fruit is eternal. No? Fruit that will last. Ano yung bunga sa ating sakripisyo? It will last. Fruit that will last. The church father says, temporary worldly achievements with eternal spiritual fruit. Earthly glory fades. Wealth disappears. Kingdoms fall. Fame vanishes. But the fruits of grace and true discipleship endure eternally.
I choose you from this world to go to bear fruit. To bear fruit that will last. No. According to Saint Bede, the Venerable, the lasting fruit refers especially souls brought to God. Dami mga tao, mga kaluluwa, bumalik sa simbahan. No. Not how many followers we have. No. But how many souls brought to God. Virtues formed through grace. Tumutubo na tayo sa virtue. An eternal reward in heaven. The apostles' preaching continues to bear fruit throughout history because it leads souls to eternal life. Tayo po yung bunga sa mga apostol. Anong mukha ng mundo kung ang mga apostol hindi tumanggap sa kanilang missionary? And we are the modern disciples of Jesus to continue His mission, to continue His task, His work to all of us. So ngayon mga kapatid, ito po ang sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo, I choose you from this world to go and to bear fruit that will last. Finally, ito po, i-process natin yung sarili natin from unhealthy dispositions to healthy dispositions and to virtuous disposition. No? Kung unhealthy yung disposition mo, kung i-correct ka, magagalit ka. Kung i-correct ka, you will keep on justifying. Yan po is a unhealthy disposition. Kung yan pa yung disposition mo, you are not part in this ministry. Because this ministry is apostolic. Unhealthy disposition, laging galit, laging puno ng bias. Yung emotion mo, puno ng puot. No. Unhealthy disposition to healthy disposition. Itong healthy disposition is proactive. Itong unhealthy disposition, reactive. Lahat ng desisyon niya is galing sa emotion. Lahat ng desisyon niya galing sa galit. Being defensive, arrogance, dominion, manipulation, unhealthy disposition. Alam nyo, kapag unhealthy yung disposition nyo, kayo ang magdala sa grupo ng mga misunderstanding. At marami nang nawala dito because they continue to promote their unhealthy dispositions. No? So I hope we will travel from unhealthy disposition to healthy disposition. Kung i-correct tayo, proactive tayo. Saan ako nagkulang? Yon ang proactive. Ano yung gawin ko dapat para ma-repair yung damage na nagawa ko? Ang healthy disposition, proactive, not reactive. Ano yung proactive? He will decide based on values. He will decide based on values and principles and truth and justice. No? So, hindi siya magbabatay sa kanyang emotion. No? Yun po ang healthy disposition. At kung manaig itong healthy disposition, kahit pupunta ka sa bahay mo, relax ka na. Kapag unhealthy yung disposition natin, puno ka ng galit. Lilipad yung mga plato. Hindi nyo ba ako kilala? Father Darwin dito. Oh, yun. Puno ng ego si Father Darwin. Yun ang mangyari. Kung healthy disposition, we bring peace to yourself. We bring peace to our family. We bring Jesus to them. From healthy disposition
to virtuous. Ito. Yeah. Kung aabot na tayo sa virtuous, wala nang away. Kung may away pa, unhealthy pa yan. Back to the basic. Kung defensive pa tayo, we keep on justifying ourselves. It is. It is not a societal problem. It is a spiritual problem. It is a spiritual disease. From healthy disposition, it is a natural level. Healthy disposition. Marami namang mga hindi dito kasali sa ministry, pero healthy yung disposition nila. Human level. Pero the next level is the virtuous disposition. Yun ang gusto kong maabot natin. Surpasses all disposition. Itong virtuous disposition will be only acquired when we receive sanctifying grace. Kayong lahat na nandito, make a regular confession every month. Kung gusto niyo may pare naman tayo. Kuhita ng pare. Kung di mo ganahan ako, adto mo sa kada adlaw tanay pare diri. Ayaw mo pag tinapulag kumpisal. It will lead you to virtuous disposition. Without sanctifying grace, you cannot reach virtuous disposition. And you will not be affected by the external negative forces in this world when you reach virtuous disposition. Kumusta na yung disposition mo ngayon? Saan na nga level? And then you will enjoy offering your sacrifices to the Lord. More sacrifices, more prayer will be given, will be offered to the Lord. Bakit magulo yung mundo natin? Because a lot of people are unhealthy in their disposition. Look at the Facebook, the comments, and that comments, negative words is a reflection of the condition of your soul. The way you narrate and the way you utter words, it is the condition. Kumusta na yung soul mo? Parang ICU na, malapit na ma-ICU. Emergency room na. Dahil yung soul natin ay unhealthy, sick, terminally ill na, ang daling magalit, ang dali mangluod, dali mahiubos, puwag lubot, na nasa sa ministry dire, sunod na po, tuan na po sa choir, nang sugikas choir, tuan na po sa, bisan asa na lang, no? Di mo mulas. Puwag lubot nga, langaw. Inay mo tapat, puwag kag lubot, siya itom jod, ito. So, let us ask the Holy Spirit to give us illumination, to heal our disposition. By healing our disposition, nakalimot ako sa isang santo, if the Spirit of peace dwell in you, thousands around you will be saved. I will repeat Nakalimot ako sa, I think nakalimot ako sa pangalan sa santo na-share ko po ito last week. When the Spirit of peace will dwell in your heart, thousands around you will be saved. Meaning, virtuous disposition can save thousands of souls. Pero unhealthy disposition cannot save his own soul. Bisan pagpari ka sa puton, luudan. Uy. Ngano man yung microphone? Guba naman yung microphone. Pamalit mo yung microphone. Ha? Di na ako bumisa yung chapel. Guba. There's something wrong with the mic. Ingon po na mga tao. And also with you, Father. Unhealthy disposition cannot save even your own soul. Pero when the virtuous disposition will reign in your heart, thousands around you will be saved. Amen? Palihog, manindog.
kasing kasing